good afternoon. Kanina nabanggit ni Alden na 10 years sila making para tong Actually, mali si Alden, hindi 10 years, 12 years. More than pa pala. Right after Amaya, ginawa ko na yung konsepto nito, pina-approve ko sa GMA at in-approve nila. So, around 12 years na. 12 years na pala yung Amaya. Oh my gosh. 2011 yun. So, kwento naman na lang kami, Miss Seth, ng naging journey nung script from 2012? Yeah. From 2012 to ngayon 2014, may mga changes ba? And ano yung mga dinaanan nung Pulang Araw? At that time, kahit in-approve siya para for production, hindi agad siya ginawa kasi at that time, pangit pa mga CGI, no? Tapos ang mahal-mahal niya at that time. Hindi pa kaya. So, naghintay siya. At ngayon, alam ko kung bakit ngayon siya ginawa. Kasi ngayon siya mas relevant. Diba? In the sense na meron, parang nandoon tayo sa edge ng magkakaroon ba ng World War III? Diba? And then, noong 2011, maganda pa ang industriya ng television. No? Maganda pa ang may marami pang stasyon. At least may 2 major station. Ngayong 2024, ang daming changes, ang daming nagbago. And then nasa brink ang television ng crisis, no? Hindi mo alam dahil may mga iba pang social platform ay so parang vaudeville siya, pinasok yung vaudeville. Kasi noong 1920s up to 1900s up to 1960s, ang vaudeville ay isang major art form sa Pilipinas, no? Other than Zarzuela. And then nag-face siya ng extinction. Now, gusto namin bigyan ng honor yung lahat ng mga artista ng vaudeville na kahit na naggegera at nagdidigmaan at delikado dahil hinuhuli sila, pero nagpe-perform pa rin sila para bigyan ng hope ang mga Pilipino na malapit nang dumating ang liberation nating lahat. So hold on. So ipinasok natin yung vaudeville. Yung kwento ng vaudeville ay wala dong 2011. At the same time, it's our way of honoring that art form na nawala na hindi alam ng mga Pilipino. And the artistas ng vaudeville nung araw, in fact, i-feature namin si Dolphy as one of the guest role, no? Si Cathy de la Cruz ay ginampanan ni Julie Ann Sanchez, siya yung reyna ng vaudeville. At marami pa, we also have Pugo, no? Na mga performance nun. So pinasok natin yung vaudeville and then the gera. Okay, so para rin kahit na nagdidigmaan at masalimutan nangyayari, then napapanood kang vaudeville din doon. So yun yung changes na nangyari. Pero yung central characters talaga, yung 4 na magkakababata. Ang central character noong 11 ay si Adelina at si Hiroshi lang. Change natin yan kasi gusto nating i-represent ang iba't ibang klase ng Pilipino nung panahon na yon. So, naging 4 siya. With Edgardo as the guerrilla, and then Trisita as the comfort woman, and then Adelina as the artist na kailangan mag-perform kahit na ang daming pagsubok na nangyari nung gera. And then Hiroshi bilang isang Japanese na lumaki sa Pilipinas, na turn between sa kanyang duty sa kanyang bayan at sa kanyang love for the people na nakilala niya na dito at naging kababata niya. So, naging kompleto yung experience with that 4 characters na nire-represent ang iba't ibang klaseng Pilipino at that time. Kesa yung original na 2 lang. Yeah. Tapos, maganda na pinasok niyo talagang
Mas pag-igtingin yung sense of nationalism. Exactly, no? Kasi lalo ngayon, kailangan natin, lalo ngayon in fact, nung ginagawa namin ang Pulang Araw at kahit yung sa production, kinikilabutan kaming lahat kasi ganito ba bang nangyayari sa Pilipinas pag naggera na naman? Ayaw natin. Pero importante, alam ng mga Pilipino kung ano yung nangyari in the past at kung bakit tayo nagkaroon na nasangkot sa isang gerang wala naman tayong kinalaman talaga. At ngayon na may nangyayaring kaguluhan dahil meron na namang another foreign country na gustong kamkamen kung anumang mga karapatan natin. Tapos may isa pang country na sumusulsol. So importante yon. So, relevant siya. At ngayon, sabi ko, no wonder, ngayon ginawa ito kasi mas kailangan ngayon ang kwentong ganito kesa noon. Yeah. So, tama. Tingin ko timing siya. Tama. As an artist, Miss Suzette, kasi di ba parang noon pandemic, kahit parang sinatdown natin yung entertainment, bawal yung mga live shows, bawal yung nag-tune pa rin yung mga tao sa entertainment. Yes. And siyempre itong Pulang Araw, kahit gera na, entertainment pa rin yung gaano ba kahalaga yung entertainment? Alam mo, may study na ginawa na mas mahirap ang bansa, mas ang tao ay gustong umiscape sa kahirapan at manood ng entertainment. Kaya doon nung binasa ko yung history nung sa Vaudeville, although ang nakakahinayang hindi masyadong na ilagay sa data or libro ang history ng Vaudeville sa Pilipinas. So, ang dami naming research na kailangang paghirapan. Kahit yung mga sinihan o theater noon ay hindi nakuna ng mga pictures na yun. So, kailangan namin i-recreate siya. Noong panahon na yun na naggigera na, again, escape yung mga tao na takot. Kinakailangan nilang pansamantalang umalis doon sa mundong mapangarib at nakakatakot na anytime pwedeng mamatay and manood ng show, ng 1.5 variety show yung Vaudeville para lang to escape at kahit paano ngumiti, tumawa for 1.5 hours. Ganyan din ang nangyayari ngayon, lalo na ngayon sa Pilipinas na ang hirap ng buhay, na mas mahal pa tayo kaysa sa Japan at sa iba pang bansa sa Asia na sobrang mahal na ng bilihin, na as if ang daming tayong kababayan na sobrang hirap at hindi na alam kung paano bubuhayan ng sarili nila. Kaya ang dali na maghanap ng libangan, no? Kaya number 1 tayo sa buong mundo pagdating sa swipe ng sa internet, Kasi mga tao ay di ba, ini-escape nila. Siguro hindi nakakakain o walang trabaho o wala. So, di ba? Kaya nagiging number 1 tayo. And it's a form of entertainment also, hindi lang television na lang, di ba? So, yeah. At the same time, importante na umi-escape sila, pero importante rin na ibinabalik natin sila sa reality. Para sabihin sa kanilang, huy, ito yung estado ng bayan natin, ano gagawin natin, no? Inaapi tayo sa sarili nating bayan ng mga outside forces. Anong gagawin natin? Mali ang mga binaboto nating leader, then pwede rin nating i-educate ang mga tao na ito yung mga issues, no? At the same time, ini-entertain natin sila. Yan. So how was your reaction na napanood mo na ang episode? Actually, matagal ko na siya napanood dahil hini-edit namin, so pinapanood namin na And the reaction of the crowd, grabe. Yeah, kasi ako tagal ko naghintay, 2011, 2012. So parang, finally, iba palabas na siya, di ba? So happy, di ba? Na binigyan uli ako ng chance na magkwenta ng history natin, ng kasaysayan ng Pilipino. At bihira siyang chance, no?
So niyakap ko siya, tinatanggap ko yung responsibility na yun. Hoping na katulad ng mga nauna nating ginawang historical fiction ay may matutunan yung manonood, no? Lalo na yung mga kabataan. Mrs. Seth, anong reaction niyo na yung sa cooperation ng Netflix na una siyang ipapalabas? Ano po yung comment niyo? First time atang mangyayari. First time in June. It's because of the GMA. Sana lang ang GMA. sana lang ang although suki na sila no, nasa kanila rin yung legal vibes ko eh. Yes, MKay. And hindi MKay. Sana lang ang mga tao wag lang manood sa Netflix. Kasi kailangan din namin ng support sa July 29 sa GMA. Importante ng television, whether it's an ABS produced show or a GMA produced show, na suportahan ng masa pa rin. Kasi isa itong industriya na medyo delikado, no? Ang daming nangyari sa kanya paghamon sa loob ng ng mga sunod-sunod na taon. Dapat hopefully doon pa rin yung suporta ng mga tao. Kasi isa siyang industriya na pwedeng, hindi ko naman masasabing dying, dahil marami pa rin naman nanonood sa kanya, at yung ito pa rin ang pinaka-affordable na source of entertainment. Pero sana mas marami pang manood para hindi siya mawala, no? Dahil isa siyang malaking industriya at maraming apektado. Sa magiging katapat? Lagi ako nasa slot 1. Oo nga, Ako yung mga humaharap. Alam ko naman yung sa kabila ay may fans yun eh, no? Dahil, pero sa amin naman, pag sinilip siya at makita ng mga tao na maganda yung show, na may sinasabi siya, na kung ako magulang at mapapanood ang isang palabas na nagturo ng history at the same time ng struggle ng mga ating nununod, then I will tell my kids na panoorin niyo to. Kasi mas may makukuha ka, no? Hindi ko sinasabing walang makukuha doon. Definitely, it's a source of entertainment din at talagang pinaghihirapan din nilang gawin, no? Pero ito sana silipin at pag nakita naman ng mga tao na maganda, lagi namang may support. Sanay ako sa mga risk-taking na projects na akala mo hindi mag-rate pero nandoon ang support ng mga tao, di ba? Yung My Husband's Lover lang na na first week namin wala kaming advertisers dahil takot because it's about di ba, LGBT team at tatakot ang mga advertisers. So tinignan muna nila, tapos nakita nila maingay at dami na nanood at saka pumasok yung advertisers, di ba? So it's another challenge for us. Pero pinaghandaan to ng lahat. Magagaling ang mga artista, magaling ang director, magaling ang production, at ginawa siya ng ang corny, pero ginawa siya na may love at merong pananagutan sa audience. So sana panoorin. Kitang-kita naman po napanood namin. Sa tingin niyo, Mrs. Zeth, paghahandaan din ba ng kabila? Syempre. Syempre, kung magdadasal sila, magdadasal din naman kami. Syempre, yung God, syempre, may hirapan siya. Sino kaya makikigil ko dito? Okay, pwede rin sabihin ng God, ba't niyo ako sinasama dyan sa awayan niyo? Last question, Mrs. Zeth. Since wala dito si Dennis at meron siyang issue, ano po talaga yung pagkakakilala mo sa kanya? Tahimik siyang tao, ha? Doon nag-post na rin po kayo sa Tahimik siyang tao. Although minsan maloko siya sa kanyang mga TikTok. So baka nagkaroon lang ng misunderstanding, I don't know. Pero ang pagkakakilala ko siya, hindi siya bastos na tao eh. Mabait at tahimik na tao yan. Pag isa-isang party, makikita mo siya nasa isang sulok at
umiinom lang, hindi siya nakikipagbangayan, hindi siya hindi eh. Any reaction niyo po na? And he's a good actor. I love him. Diba? He's a very good actor. Hindi ko rin masisisi yung mga pumoprotekta doon sa ABS, syempre, dahil kung nasaktan sila. Baka nga konteksto yung may problema. Baka yung I don't know. Hindi ko alam. Oo. Siya yun, pero... Oo. O baka naman, I don't know. Hindi ko alam kung ano na yan. Hindi pa kami nagkakausap. Akala ko nga dadating siya. Pero, okay lang naman na may issue sa showbiz para umingay ng konti. Para maging masaya pa rin. Oo nga. Diba? Kahit ano pang ingay yan, at least nagiging maingay yung showbiz at nagkakaroon pa rin ng publicity. Oo, ng saysay. So, Mrs. Z, favorite niyo daw si Dennis dahil ngayon bida rin siya dito. May husbands lang. Legal wise. Majority ng show niyo. Favorite niyo daw siya. ay, oo naman. Kaya, No doubt. nung umpisa hindi siya yung cast eh. Hindi pa. Hindi pa namin naikakas kasi dumating ang kanyang character week 2 na ata or week 3. Pero talagang dinasal namin na, siya na lang. Para kasama siya. Kasi alam ko na request din po ata. gusto niyang gumawa ng kontrabida role. Sabi ko, sakto. Kasi wala akong bida role for him eh. Meron kaming isang major kontrabida role na nagkataon na gusto niyang gawin ng kontrabida, maiba lang. Kaya sabi ko, Dennis, mukhang sa akin ka pa. At nung nag-Zoom meeting kami, tinanggap niya agad. At wala siyang arte ha. Sinabi niya, kahit na Japanese yan, ang dialogues ko, although may mga Tagalog pa rin, for the sake ng masa natin na may maliit na TV, no? So, hindi kaya na, translation. So, okay sa kanya at inaral niya talaga. What naman po kay Miss Jenny Mercado, if ever bibigyan niyo po ng project, ano po yung sa tingin niyo pwedeng project na magawa pa niyo sa GMA? Ito ba hindi nagagawa ni Jen? Parang history wala. Oo, naging Meg Ryan of the Philippines na rin naman siya, diba? Ang dami niyang rom-com na nagwagi. Gumawa na rin siya ng fantasy with parang Encantadia. history na lang ata yun. History na nga lang, hindi historical Doon na lang. Rosario siya, pero MMFF. Movie naman yun. Oo. Yeah. Historical na lang nga, hindi niya pa nagagawa. O kaya, mystery, murder mystery. Rodora. Na si RJ Nuevas Every- naman ang mahusay doon, di ba? So, Gawin niyo namin si Z kasi may easy daw na malipat daw siya. parang hindi naman. Ay! Mr. Seth, di ba uso naman na ang partnership ng mga ABS, Yeah. So, kung gagawa po ng pangalawang teleserye ang GMA at ABS-CBN na partnership at itatap kayo, anong genre po ang gusto nyong Gusto itapin? ba ng ABS ako? Okay ako. sino Diba? yung gusto Gusto niyo? ko yan. Sinong kapamilya actress ang gusto nyong makatrabaho for the first time? Top of mind. Fan ako ng mga movies ni Katniel before. Napanood ko lahat halos. Actually, napanood ka lahat ng pelikula ng Star Cinema. Siyempre, Catherine. Diba? Oo. And then Alden. Oo. Pero... Why not? May teleserye po. teleserye, Oo, di ba? diba? Dahil may movie naman silang gagawin. Oo. Yun. Then, anong genre po, if ever, kay Catherine and Alden, if ever? Hindi ko pa alam, pero parang kailangan magandang-maganda at bongga yung concept na yan, di ba? Meron po ba kayo nasa baul na mga... Oo, mga Wala pa. kailangang hampayin. Wala pa. Oo, meron akong mga na-approve na concept na pero ang hirap i-discuss. Mrs. Z, how about Kim Chu? How do you find her? Okay naman siya, di ba? Magaling naman daw siya. Magaling naman din siya. Oo, meron din siyang issue ngayon with pero magaling naman din siya. At saka parang pareho kaming taklesa. Parang yung
yung mga sapatos minsan nasa bibig namin. Sa mga kapamilya leading man po, if ever, na magkakaroon ng another project ang GMA at ABS-CBN, sino yung nakikita niyong gusto niyong makataba? Jericho is so good, di ba? Magaling siyang aktor. Fiolo, until now, hindi ko pa siya nakikita. Ang gwapo-gwapo daw, hindi ko pa siya nakikita sa totoo. At gusto ko siyang makita, di ba? Challenge Gerald Anderson. But I think he's a good actor also. Ito na lang po, kasi isa sa mga madalas fear sa mga historical dramas, yung mga designs, yung mga props na ginagamit. So, paano nyo nagagawang parang kahit maging swak dun sa time, yung mga gagamiting props and yung mga background, yun. Meron kaming meron kaming consultant na pinagtatanungan sila, si Sir Xiao Campo Amor. Yun, pinagtatanungan, and then sa mga libro, and then sa mga existing reference material nga, katulad ng mga libro. Usually doon na namin kinokopya. Ang medyo mahirap lang naman doon yung pagsugod ng mga Japanese, no? Kasi yung itsura ng mga bomber planes nila at yung mga planes na ginamit nila at that time kung ano yun. And then, yung itsura ng pananamit, itsura ng maraming bagay, pati pera, etc. At saka kung ano yung itsura ng Manila at that time, ng glory days ng Manila, na ang ganda-ganda pa ng Manila. Yun. Miss Seth, lately kasi yung Widow's War is maingay. Yes. So, na-pressure din ba kayo na mag-ingay dahil ang Widow's War ngayon sobrang ingay? Oo. Good for us kasi medyo isa siyang magandang gatekeeper doon na medyo nag-iingay na siya para pagdating namin ay magtutulungan ng dalawang show. Kasi franchise na siya, no? Yung murder mystery na yan ay alam na ng audience at gets na nila at ina-earn na ngayon ng mga gumawa nun yung pinaghirapan nila, no, sa audience, at good for Pulang Araw kasi hopefully magtulungan itong dalawang show. And Miss Seth, ready ba kayo na sa mga memes dito sa Pulang Araw? Naman. Magiging meme ang mga eksena. Wag lang akong pumatol, 'di ba? So wag lang ako mapagpatol. Kailangan ko sabihin, huwag kang papatol. Maging busy. Smile. Last na lang, Miss Suzette. Smile. Dahil yung Firefly po, Jimmy Pictures po, parang active na ulit ang Jimmy Pictures gumawa. May chance po ba na gumawa rin po kayo ng movie? Tapos kayo po yung sumunod? Right now, busy ako sa television, no? Kasi I'm doing Pulang Araw and then Encantadia. I Love You in Tokyo. Ay, yung kay Vilma, oo nga pala. And then Encantadia for next year, no? Sangre. So, ang hirap. Tingnan nyo, hindi ako masyadong active sa social media kasi feeling ko yun ang ginagawa ng GMA. para manahimik ako. Okay naman, maganda naman yun. Busy. Sana, no? Sana. Gusto kong gumawa ng historical movie. Although na-cover na natin from pre-Spanish to Spanish to American period and Japanese period, di ba? Do agree ako kay Alden na kung bakit to pinaka-importante yung teleserye ng taon kasi very rare yung gantong period kahit sa movies. Kahit sa movies, yung Japanese times, no? Although gusto ko rin gawin ang martial law period at saka yung EDSA Revolution, no? Gusto ko rin gawin yun yung mga bagay na gusto ko. And then parang, ano pa hindi ko kagagawin? Pwede na akong mag-retired na. Inactive mo kasi, Miss Suzette. Naku, Miss Suzette, hindi pa. Hindi pa pwede. Wala pa national artist. Ay, shoot! Thank you. Okay. Thank you, Ren. Maraming salamat.